Kabanata 771. Nang marinig ang sinabi ni Demi, agad na natuwa si Direk Leo, seryoso ka ba? Kung talagang magagawa mo ito para sa akin, sa iyo ang pangunahing papel sa susunod kong pelikula. Ngumisi si Demi, isang nakamamatay na kislap sa kanyang mga mata, gagawin ko ang aking makakaya. Hindi ka ba magsisinungaling sa akin? Di ba sinabi mo lang na magkaibigan kayo ni Melody? Bakit mo ginagawa ito? Tila medyo hindi sigurado si Direk Leo. Malamig na tawa ang ibinigay ni Demi, kanina pa ako displeased sa murang babaeng iyon, dahil lang sa maganda siya, masikat siya, kaysa sa akin kahit saan kami magpunta. Pareho kaming pumasok sa entertainment industry, pero nagiging small first tier actress na siya, while I'm still virtually unknown. My acting skills are not inferior to hers, it. Sa puntong ito, isang bagong ideya ang biglang pumasok sa isip ni Demi. Director Leo, pwede mo ba akong bigyan ng pabor? Mas mainam kung maaari kang kumuha ng kompromisong larawan ni Melody. Dahil mismo sa entertainment industry, malinaw na naunawaan ni Direk Leo ang mga intensyon ni Demi. Si Melody ay minahal ng mga tagahanga para sa kanyang malinis na imahe. Kung lumabas ang ganoong larawan niya, hindi lamang masisira ang kanyang reputasyon, kundi mahaharap din siya sa malawakang batikos sa publiko. Sinasabi nga ng mga tao na ang mga babae ang pinakamakamandag talagang nabubuhay kanyan. Sa pagkakaalam ko, madalas kang tinutulungan ni Melody na mag-secure ng mga mapagkukunan. Hindi napigilan ni Direk Leo na magkomento. Ngumisi si Demi, ipinapakita lang niya sa akin ang kanyang kayamanan. Sabik na sabi ni Direk Leo, sige, ayusin na natin ito. Napagpasyahan mo na ba ang angkop na lokasyon? Sinulyapan ni Demi ang skyscraper na pinakamalapit sa kanila, ang Yuhua Building ay may Joji's Restaurant, sa ika-10 palapag nito at isang hotel sa itaas. Hindi ba iyon maginhawa para sa iyo? Bahagyang ngumisi si Direk Leo, great, ipapadala ko sa iyo ang room number mamaya. Ngayon ay tungkol sa performance mo. Habang nagsasalita siya, nakita ni Demi si Melody na lumabas ng kotse sa tapat ng kalsada. Mabilis niyang tinapos ang tawag sa pagsasabing, sige, kailangan ko nang ibaba. Nandito na siya. Pagkasabi noon, agad niyang ibinaba ang tawag at nakangiting lumingon kay Melody. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nakita niya si Lito na nakatayo sa likod ni Melody, bahagyang nagdilim ang kanyang ekspresyon. Melody, sino siya? Nakangiting sagot ni Melody, kaibigan ko siya, na sama-sama sa akin sa pamimili ngayon. Wala kang pakialam, di ba? Dahil doon, lumingon siya kay Lito at nagpakilala, BFF ko si Demi, at ito si Lito. Napatingin si Demi kay Lito. Nang makita ang kanyang ordinaryong suot, nagbigay siya ng isang napaka-perfunctory na ngiti na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Sa loob-loob niya, nababalisa na siya. Kung patuloy silang sinusundan ng lalaking ito, hindi ba masisira ang plano nila? Hindi, kailangan niyang gumawa ng paraan para itaboy siya. Melody, mayaman man o maharlika ang mga kaibigan mo. How come he is so down to earth? Tumingin si Demi kay Lito na may medyo nanunuya at bamulong. Walang magawang tumugon si Melody, kaibigan siya ng aking kapatid at nagpumilit na sumama sa akin. Wala akong pagpipilian. Ayaw sumuko ni Demi, kaibigan ng kapatid mo, kung gayon dapat ay medyo mayaman siya, tama ba? Ang mga tao sa iisang kawin ay lumilipad pagkatapos ng lahat. Siya ba ay may-ari ng isang kumpanya o siya ay isang senior executive? Napangiti si Melody doon, umiling, nag-alinlangan, at hindi alam kung paano ipapaliwanag, well, siya nga. Ako ay isang salesperson sa isang cosmetics company. Sa sandaling iyon, direktang nagsalita si Lito. Ngumisi si Demi, magkano ang kikitain mo sa isang buwan? Sinabi ni Lito, ayon sa aking kontrata sa pagtatrabaho, ang aking pangunahing sweldo ay 30,000 bawat buwan, kasama ang 5 insurance at isang benepisyo sa pondo ng pabahay at komisyon sa pagbebenta. Paf! Diretsong tumawa si Demi, sakita mo, hindi mo na kailangan na mamili sa amin. Umalis ka na para iligtas ang iyong pride. Napansin ito ni Lito na kawili-wili, ang babaeng ito ay tila talagang gusto siyang umalis. Demi, tigilan mo na ang pagbibiro sa kanya. Mamili tayo at hayaang bitbitin niya ang mga samsam para sa atin. Si Melody, kapit-bisig ni Demi, ay pumasok sa emporium. Ang dalawang babae ay namili at bumili ng maraming damit at sapatos, na lahat ay dala ni Lito. Sa sandaling iyon, nang dumaan sila sa counter ng mga luxury goods, agad na naakit ang mga mata ni Demi sa isang napakahusay na detalyadong platinum diamond necklace. Ngayon na ang pagkakataon mong magpakitang gilas, sabi ni Melody kay Lito, kung bibilhin mo ang kwintas, tiyak na mananalo ka sa kanya.
Sinadya niyang magsalita ng mas malakas, umaasang maririnig ni Demi at mapadali ang isang sandali ng matchmaking. Si Demi, gayunpaman, ay nanunuya sa loob. Akala niya ay minamaliit siya ni Melody sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanya ng isang basura na lalaki. Hindi na kailangan, hindi niya ito kayang bilhin. Kalimutan ng tungkol sa kwintas, marahil ay hindi niya kayang bilhan ito kahit isang brilyante, inikot ni Demi ang kanyang mga mata kay Lito. Sinulyapan ni Lito ang presyo ng kwintas, 150,000. Hindi masyadong mahal, ngunit hindi rin mura. Kung si Demi ang kailangang magbayad para dito, malamang na magdadalawang isip siya. Casual na sinabi ni Lito, hindi naman sa hindi ko ito kayang bayaran. Sa mga salitang ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Demi. May ipon kaya itong lalaking ito? Bigla siyang naintriga. Hindi sa hindi niya kayang bilhin ang kwintas na ito, ngunit ang paggastos ng daan-daang libo dito ay masakit pa rin. Dahil ang tauna na ito ay tila interesado sa kanya, bakit hindi manipulahin siya sa pagbili ng kwintas, pagkatapos ay sipin siya sa gilid ng bangkite. Sa pag-iisip na iyon, ginulo ni Demi ang kanyang buhok at sadyang nanligaw, gustong-gusto ko ang kwintas na ito. Kung sino man ang bibili nito para sa akin, tiyak na makikita ko siya sa bagong liwanag. Pagkasabi noon, buong pagmamalaking naghintay si Demi. Naniniwala siya na sapat na ang kanyang alindog para kusang gugulin ni Lito ang kanyang pera para sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng medyo matagal na paghihintay, hindi tumugon si Lito. Paglingon niya, nalaman niyang walang balak si Lito na makipaglaro at lumipat na siya sa kabilang panig, tumitingin sa ibang alahas. Halos mabaliw si Demi. Hindi talaga nakakaintindi ng romance ang tauna na ito. Nang makita ito, hinailan ni Melody ang manggas ni Lito nang walang salita, "Hoy, anong ginagawa mo?" Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, "Wala." Inis sa kanyang kawalan ng inisyatiba, sinabi ni Melody, malinaw ang pahiwatig ni Demi. Kung bibigyan mo siya ng kwintas, maaaring sabihin niya na oo. Kung ito ay dumating, sasagutin ko ang gastos. Nagkibit balikat si Lito. Mukhang hindi espesyal ang kwintas na iyon. Mas maganda ang bracelet na ito. With that, tinuro niya ang isang bracelet sa counter. Isa itong silver bracelet na may nakasabit na piraso ng hindi kilalang puting hiyas. Kapansin-pansin, mayroon itong naka-attach na espesyal na label ng alok. Sinabi ng tindero, "Sir, ang pulse heiress na ito ay nasa espesyal na alok, sa halagang 999 lamang." Tumango si Lito, "I wrap itong bracelet." Siyempre, hindi niya bibilhin ang bracelet na ito dahil lang sa sale. Hindi masabi ng iba, ngunit nakikita niya sa isang sulyap na ang puting bato ay isang bihirang espiritual na bato na may magandang aura. Kung isinusuot ng maraming taon, ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kalusugan ng isang tao, lalo na para sa mga kababaihan, dahil maaari itong makapagpabagal sa pagtanda. Nang makita ito, halos umuusok si Demi sa galit mula sa kanyang ilong. Ang tauna na ito ay naglakas loob na gamitin ang murang piraso ng basurang ito para pabayaan siya. Binayaran ni Lito gamit ang kanyang pera, at ibinigay ng tindera ang nakabalot na pulse heiress sa kanya. Ayoko, umatras ng ilang hakbang si Demi, inikot ang kanyang mga mata ng parang baliw. Bagaman ako, si Demi, ay hindi maaaring mag-claim na ako ay mayaman, hindi pa ako nagsusuot ng mga alahas na nagkakahalaga ng mas mababa sa 50,000. Huwag mo akong pagtawanan sa 999 na basurang ito. Tumingin sa kanya si Lito at sinabing, "I'm sorry, pero hindi ito para sa iyo." With that, inalis niya ang bracelet. Anong biro, bibigyan ba talaga niya ng ganitong pambihirang espiritual na bato ang gold digger na ito? Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Demi, "Huwag kang gumawa ng dahilan para sa iyong sarili ngayon. Linawin ko, hindi ako interesado sa iyo. Itigil ang pagiging pulaka na gustong kumain ng karne ng sisni, tingnan mong mabuti sa salamin, hindi ka karapat-dapat sa akin." Kasabay nito, sa loob-loob niya ay hinanakit niya si Melody, sa paniniwalang sinasadya niyang dinala rito ang dukha upang hiyain siya. Naramdaman ni Melody ay kumikilos ng marahas at magsasalita na sana nang pigilan siya ni Lito, "Hayaan mo na." Wala siyang choice kundi ibahin ang usapan at nakangiting sinabi kay Demi, "Matagal na akong namimili kaya nagugutom na ako. Tere, kain na tayo." Si Demi ay naghihintay para sa pangungusap na ito. Kumislap ang mga mata niya habang sinasabi, "May isang magandang Zeus restaurant sa itaas. Doon tayo kumain." Walang pagtutol si Lito, at ang tatlo ay nagtungo sa ika-10 palapag. Habang nasa daan, tahimik na nagpadala si Demi ng isang text message kay Direktor Leo, na nagbibigay sa kanya ng balita. Saktong pagdating ng tatlo sa Zeus restaurant, isang grupo ng mga tao ang nagkataong naglalakad patungo sa kanila.
Ang lalaking namumuno sa grupo, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may malaking tiyan, ay si Direktor Leo. What a coincidence! Dito ka rin kumakain. Bakit hindi tayo sabay kumain? Habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mukha at figure ni Melody, napangiti si Direk Leo. Sa pagtingin kay Direk Leo, naalala ni Melody ang mga chismis tungkol sa kanyang hindi magandang personal na pag-uugali at ang kanyang pagkahilig sa pagsasamantala sa mga babaeng artista. I'm afraid I can't today. I have a friend here. Malumanay na tumanggi si Melody. Sumimangot si Direk Leo, medyo hindi nasisiyahan, nagtanong, ano? Hindi mo ba ako nirerespeto? Gusto mo pa bang mapunta sa industriya? Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Melody. Si Direk Leo ay nagdirekta ng ilang sikat na pelikula at naging bilog sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga salita ay may bigat. Bagamat si Melody ay nakakakuha ng katanyagan kamakailan, siya ay isang bagong dating na walang matatag na katayuan sa industriya. Kung si Direktor Leo ay nagpasya na ipagbawal siya, ang kanyang karera sa industriya ng entertainment ay tiyak na matatapos. Sa sandaling ito, banayad na binigyan ni Direk Leo si Demi ng isang makahulugang tingin. Naunawaan ni Demi ang sitwasyon, at sinabi kay Melody, Melody, si Direk Leo ay nagbibigay ng mukha sa atin. Kung hindi, ang isang tulad niya na may ganoong kaititaas na katayuan ay hindi kakain sa atin. Dapat nating tanggapin ang kanyang imbitasyon. Ngunit, hinailan ni Melody si Demi sa isang tabi, Ulong, narinig ko na hindi ganoon kaganda ang karakter ni Director Leo, nag-aalala ako sa anumang posibleng panganib. Tiniyak siya ni Demi, ano ang dapat ikatakot? Maliwanag na ang araw, at saka, kasama mo ako. Wala kang dapat ikatakot. At saka, kung magalit siya at ay blacklist ka, magiging kapahamakan iyon. Kung isa sa alang-alang ito, napagtanto ni Melody na siya ay tama. Nandito rin si Lito. Hindi dapat magkaroon ng anumang mga issue. So, pumayag siya. Nang malapit nang magtungo ang grupo sa pribadong silid, napansin ni Direk Leo si Lito at sumimangot, sino ito? Mabilis na sumagot si Melody, kaibigan ko siya. Hehe, friend. Since hey yan a feminine ordinal indicator a friend, tapos sabay na tayong kumain. Malamig na tumawa si Direk Leo. Lahat sila ay mga old-timer sa industriya, gaano ba kahirap na makitungo sa isang batang lalaki sa hapagkainan. Hindi nagtagal pagkatapos umorder ng mga pingkain, nagsimulang uminom ang lahat. Sinulyapan ni Direk Leo ang ilang kaibigan, at ang mga kaibigang ito ay nagsimulang mag-propose ng sunod-sunod na toast kay Lito. Hindi ako umiinom, malinaw na sinabi ni Lito. Ano? Hindi ka ba nagbibigay ng mukha kay Direk Leo? Ang iba ay naging hindi nasisiyahan. Hindi nasiyahan ang boses ni Demi, lalaki ka ba? Ni hindi ka nang ahas na uminom ng isang baso ng alak. Kung magalit si Direk Leo dahil dito at maapektuhan nito si Melody, paano mo ito masusuklian? Nang marinig ito, tumawa si Lito. Naramdaman niya na ang Demi na ito ay tila nakahanay kay Direktor Leo. Ang mga taong ito ay nasa isang bagay na hindi siya sigurado, ngunit ito ay tiyak na isang setup. Fine, iinom ako. Kinuha ni Lito ang baso at mabilis na inubos ang buong nilalaman. Agad na tumayo ang isa pang lalaki, itinaas ang kanyang baso, magaling, binata, gusto ko ring mag-alok ng toast sa iyo. Hindi gaanong nagsalita si Leo, iniangat lang niya ang kanyang ulo at ininom ito. Pagkatapos maglibot, nakainom na si Lito ng 7 hanggang 8 baso ng alak, at muling napuno ang baso sa kanyang harapan. Sinubukan siyang pigilan ni Melody, Ulong, kalimutan mo na ito. Sumulyap si Lito kay Director Leo, binigyan siya ng bahagyang ngiti, sa sobrang init ng puso ni Direk Leo at mga kaibigan, paano ako susuko? Gaano man karami, sasamahan ko sila. Kabanata 772. Ikaw ay isang mapagbigay na tao, aking kaibigan. Isang malaking ngiti ang puri ni Direk Leo, ngunit sa loob-loob niya, hinamak siya nito. Ano, napakawalang muwang ng batang ito, sinisira ang mga plano ko. Kailangan kitang painumin hanggang mamatay ngayon. Gayunpaman, pagkatapos ng halos 12 round ng inumin, ang mga pinagkakatiwalaan ni Director Leo ay halos mawala ng malay, habang si Lito ay mukhang kalmado pa rin at kalmado gaya ng dati. Halos maging berde ang mukha ni Direk Leo sa galit. Itinuro niya ang isa sa kanyang mga kaibigan at nag-order, ano pa ang hinihintay mo? Ibuhos mo ang mga inumin. Kuya Leo, hindi ko na talaga makaya. Pag uminom ulit ako, masusuka ako. Sa sandaling naamoy ko ang alak, ako. Og! Mabilis na tinakpan ng lalaki ang kanyang bibig at nagmamadaling lumabas.
Sa pagtingin sa mga tao na halos mahimatay sa mesa, itinaas ni Lito ang kanyang baso patungo kay Direktor Liu. Direktor Liu, ang iyong mga kaibigan ay medyo mapagbigay. Ngunit parang hindi ka umiinom. Ilang beses nang kumaibot ang facial muscles ni Director Liu. He laughed dryly, hindi talaga ako magaling uminom. Hindi naman sa hindi siya magaling uminom. Ayaw lang niyang malasing at masira ang mga plano niya mamaya. Isang malamig na ngiti ang tugon ni Lito, hindi mo kaya. O ayaw mo bang uminom dahil natatakot kang masira ang iyong mga plano? Nang marinig ang mga salitang ito, nagbago ang mukha ni Direk Leo. Kinakabahan, nagtanong siya, ano ang ibig mong sabihin dyan? Nagkibit balikat si Lito, mas alam mo kung mayroon kang anumang maruruming plano sa iyong isipan. Biglang tumayo si Direk Leo, tinuro si Lito at galit na sumigaw, anak, huwag kang maglakas loob na akusahan ako ng mali. Maliban kung linawin mo ang mga bagay-bagay ngayon, huwag mo nang isipin na umalis. Nag-aalala si Direk Leo kung paano aalisin si Lito, ngunit ngayon na pinupukaw siya ni Lito, halos humihingi siya ng sarili niyang kapahamakan. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lito, nagtataka akong makita kung paano mo ako pipigilan na umalis sa silid na ito. Ang kaibigan ni Direk Leo, si Christopher, ay tumayo, nanunuya, anak, mukhang matapang ka. May ideya ka ba kung sino ako, o kung alinggang ang nakasama ko noon? Habang nagsasalita siya, hinubad niya ang mga butones ng kanyang kamiseta, at tumambad sa kanyang dibdib ang isang purple na tato na dragon. Ang purple dragon na si Danny Leo ang aking taga-suporta. Mayabang niyang pagyayabang, sabay turo sa sarili niya ng may pagmamalaki. Lito, ang Purple Dragon, ay namumuno sa Jiang City. Ikaw ay hindi gaanong mahalaga tulad ng isang langgam kumpara sa kanya. Ang isang pitik lamang ng kanyang daliri ay maaaring poksain ka. Mas mabuting humingi ng tawad sa pronto ni Direktor Leo, nagkunwaring nagpapayo si Christopher, sa gilid. Nang makitang tahimik si Lito, inisip ni Christopher na natakot siya at matagumpay na tumawa, lumuhod ka, humingi ng tawad kay Brother Leo, at malulutas ang usapin. Tumawa ng malamig si Lito at lumapit kay Director Leo. Si Direk Leo ay may mapang-asar na ngiti sa kanyang mukha, naghihintay kay Lito na lumuhod sa kanya. Sa sumunod na sandali, hinawakan ni Lito si Direk Leo sa likod ng kanyang leeg, inihampas ang kanyang ulo sa mesa. Ang lakas na ipinamalas niya ay naging dahilan ng pag-iingay ng mesa. Naramdaman ni Direk Leo ang mga bituin sa harapan niya, halos pumutok ang kanyang bungo. Sino ka ba sa tingin mo at gusto mong lumuhod ako sayo? Paulit-ulit nang inisya ni Lito, kumuha ng baso at nagsali ng 2 inumin. Mahilig kang uminom di ba? Eto, uminom ka. What? You're asking for death. I'll kill you. Bitawan mo ako ngayon. Napasigaw si Direk Dante Leo. Nang makita ito ng kanyang mga kaibigan, agad na nataranta ang kanyang mga kaibigan at nagmadaling tumulong. Gayunpaman, madali silang pinatumba ni Lito isa-isa. Sa isang kisap mata, lahat sila ay nakahandusay sa sahig. Nagulat ang lahat sa nakita, maliban kay Melody. Agad itong pinagsisihan ni Dante. Kung alam niyang napakalakas ng lalaking ito, mas marami pa siyang dadalhin. Dante, wala kang paggalang sa akin. Ngumisi si Lito, pinalakas ang kanyang pagkakahawak. Basag. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga bali ng buto. Pakiramdam ni Dante ay parang saysubog na ang kanyang utak, mabilis siyang nagmakaawa, sige, sige. Magpapakita ako ng paggalang. Magpapakita ako ng paggalang. Dali-dali niyang kinuha ang wine glass at nilagok ang alak. Nagbuhos ng isa pang baso si Lito, at walang choice si Dante kundi ang uminom. And so it went, uminom siya ng mahigit 20 baso sa isang beses. Hindi ko na kaya, bro. Hindi ko na talaga kaya. Kung uminom pa ako, mamamatay ako. Nagsimulang umungol si Dante. Ngumisi si Lito, binitawan siya, at si Dante ay nagmamadaling tumayo at tumakbo. Tumakbo siya sa washroom, nagsusuka saglit bago siya nakabawi, pakiramdam niya ay nasa huling hininga niya. Dante, sinasamantala ng lalaking ito ang kanyang kakayahan, sobra na. Si Christopher ay nagsuot ng malungkot na mukha. May masamang ekspresyon ang mukha ni Direk Leo, sinira niya ang mga plano ko at nagpakalasing sa akin. Hindi ko siya bibitawan, dati ka pang tumakbo kasama ang underworld, di ba? Kumuha ka ng mga tao dito, aaliwin ko siya ngayon. Sige, kukuha ako ng mga tao. Naramdaman ni Christopher na napigilan siya, dahil nabuli siya ng isang batang pumulandet ay nakaramdam siya ng mali. Sa oras na ito, sa pribadong silid, si Demi ay may matigas na ekspresyon. Lito, hindi ka ba masyadong lalayo? Paano mo hindi gaanong iginagalang si Direk Leo? Sinusubukan mo bang sirain ang kinabukasan ni Melody?
Umupo si Lito sa kanyang upuan, mahinahong kinakain ang kanyang pagkain, hindi man lang nag-abala na bigyan siya ng tingin. Pagkatapos, sinabi ni Melody, sa palagay ko ay dapat na tayong umalis ng mabilis. Mukhang kilala ni Christopher ang mga tao mula sa underworld. Kung babalik sila para sa paghihiganti, ito ay magiging gulo. Hindi ko dinala ang aking bodyguard ngayon. Natatakot ako na si Lito lamang ang hindi makakayanan ang mga ito. Umalis na. Bakit tayo aalis? Hindi ba't sayang ang lahat ng masasarap na ulam na ito? Nagpatuloy si Lito sa pagkain ng kanyang pagkain. Palihim siyang binutukan ni Demi ng masamang tingin. Kaawa-awang talunan, hindi handang iwanan ang mga pagkaing ito. Kapag ibinalik ni Direk Leo ang mga tao, naghihintay ka na lamang na mamatay. Noon lang, sumulyap si Lito sa leeg ni Demi, napakakakaiba ng kwintas mo, saan mo nabili? Nagbago ang mukha ni Demi, malamig na tumugon, ano sa iyo? Pagkasabi nito, dali-dali niyang isinuot ang gintong medalyon sa kanyang kwelyo. Umiling si Lito, nakita na niya ang mga ron sa gintong medalyon. Tama ang kanyang hula, ginamit ni Demi ang dalawang medalyon na ito para palihim na sakupin ang swerte ni Melody. Ito ay tiyak na dahil ang kanyang kapalaran ay labis na ninakaw kaya si Melody ay nalante sa espiritual at paulit-ulit na nakaranas ng malapit na aksidente. Napakasamang best friend. Mukhang kailangan kong gumawa ng paraan para makuha ang kwintas ni Demi. Maya-maya lang ay biglang tumunog ang cellphone niya. Ito ay isang tawag mula kay Danny Leo. Ano ito? Walang pakialam na tanong ni Lito. Nakangiting sabi ni Danny, Brother Lito, nagsimula nang bumawi ang operasyon ng underground boxing ring. Mayroon akong panukalang pagpaplano dito. Gusto mo bang suriin kung ito ay nakakatugon sa iyong inaasahan? Alam ni Lito na si Danny ay naghahanap ng kanyang atensyon matapos masaksihan ang kanyang pagkakaisa sa underworld ng Jiang City, upang maiwasan ang kanyang dating katayuan sa mga ilog at lawa na hamina. Siya ay isang disenteng tao, maunawain. Naisip ni Lito na magagamit siya ng husto, kaya tumango siya, pumunta sa Joji Restaurant sa ika-10 palapag ng Yuhua Building. Nang marinig ito, alam ni Danny na walang pagtutol sa kanya si Lito at tuwang-tuwa siyang nasasabik, Oy, malapit lang ako. Pupunta ako. Ibinaba ni Lito ang telepono at nagpatuloy sa pagkain. Samantala, habang pinagmamasdan si Lito na kumakain ng buong puso, inilibot ni Demi ang kanyang mga mata ng galit, ano, hindi pa ba sapat na kumain ka mag-isa? Kailangan mo pang tawagan ang mga kaibigan para kumain. Kapal talaga ng mukha ng kaibigan mo, payag ba siyang kumain ng ganyan, lugi yata siya na may monthly salary na 3,000 katulad mo. Tingnan mo si Director Leo, kahit sinong random na kaibigan ng kanyang mga gawa para sa Purple Dragon. Alam mo ba kung sino ang Purple Dragon? Matatawag niya ang hangin at ulan sa Jiang City. Pagkasabi noon, ngumisi si Demi at umiling, kalimutan mo na, malamang na hindi mo pa kilala kung sino ang Purple Dragon. Sayang ang oras na kausapin ka tungkol dito. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong, iniisip sa kanyang sarili, ang Purple Dragon, na sinasabi mo, ay winawagayway ang kanyang buntot sa akin na parang aso. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng private room mula sa labas. Nanguna sa kanila sina Direk Leo at Christopher, kasama ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may gintong kadena sa leeg at ilong ng manganginam. Anak, narito si Kuya Liang, na nagtatrabaho kay Danny Leo. Tumingin si Christopher sa lalaking may kulay rosas na ilong at mayabang na sinabi, mayroon siyang daan-daang tagasunod sa ilalim ng kanyang utos. Para kang patay. Sa isang tabi, tumawa ng masama si Direk Leo, Brother Liang, kung haharapin mo ang batang ito, bibigyan kita ng sasakyan. Deal. Ipinatong ni kapatid na Liang ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, itinuro si Lito at matapang na sinabi, anak, nakikita mo ba ang mga lalaki sa likod ko? Ang laway ng bawat isa ay sapat na upang lunurin ka. Maging matalino at lumapit ka rito, ng 10 beses sa akin. Sa likod ni kapatid na Liang, may mga 20 o 30 lalaki, lahat sila ay mga mabangis na tignan. Nang makita ang palabas na ito, maging si Melody, na karaniwang walang takot, ay hindi napigil ang malunok. Mag-usap muna tayo. Hindi na kailangan ng dahas. Nang marinig siya, napansin siya ni Kuya Liang, at agad na nagningning ang mga mata nito, hindi ba't ganoon kadalisay at inosenteng sumisikat na bituin. Pwede tayong mag-usap, basta manatili ka at samahan mo ako. I'll let that little bastos off. Pagkatapos ay ibinaling ni Brother Liang ang kanyang tingin kay Demi, nakatingin sa kanya, ikaw naman, maaari mong aliwin ang aking mga kapatid. Namutla si Demi, mabilis na tumingin kay Director Leo para humingi ng tulong. Gayunpaman, kumilos si Direk Leo na parang wala siyang nakita.
Pagkatapos ng lahat, si Brother Liang ay may malaking impluwensya sa Jiang City, at hindi niya sasaktan ng isang tao sa isang babaeng artista. Hindi pinangarap ni Demi na sa kanyang pagtatangka na i-frame si Melody, hindi na niya matatakasan ang kanyang sarili. Isa ka ba sa mga tao ni Danny Leo? Inikat ni Lito ang kanyang baso ng alak at casual na tinanong si kapatid na Liang. Tumaas ang kilay ni Brother Liang, masungit. Ang pangalan ba ni Brother ay isang basurang matatawag mong basta-basta? Tumawa si Lito, bakit hindi ko siya matawagan? Kapag nakita niya ako, tatawagan niya rin akong kapatid. Sa kanyang mga salita, si Brother Liang at Director Leo ay natigilan noong una, pagkatapos ay tumawa. Tawa sila ng tawa kaya napayuko sila, tumutulo ang mga luha sa kanilang mga mata. Halos mapaikot ni Demi ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang bungo, nagngangalit, itong lalaking ito, laging namumutla ng walang pagsasaalang-alang, tapos na tayo sa ngayon dahil sa kanya. Hindi maintindihan ni Melody kung bakit gagawa ng ganoong pahayag si Lito. Pagkatapos ng lahat, Purple Dragon, isa siya sa 5 dragon sa lungsod na ito. Maging ang kanyang kapatid ay hindi madaling magalit sa kanila. Paanong si Lito, isang tindero lamang, ay maglalakas loob na magmura? Halos 1 minuto ang lumipas bago tuluyang tumawa si Brother Liang. Hinawakan niya ang kanyang tagiliran, siya ay gumanti ng malakas na tawa, bata, sinusubukan mo ba akong patayin? Kung kailangan kang tawaging kapatid ni Kuya Danny, kailangan ba kitang tawaging lolo? Sinulyapan siya ni Lito, magpakabait ka, apo. Sinasamantala mo ang lolo mo. Matigas ang mukha ni Kuya Liang. Kinawian niya ang kanyang mga tauhan, attack, waste, desbrat. Hindi pa natatapos ang kanyang mga salita nang biglang lumabas ang isa pang mas malakas at mas marilag na boses. Sinong naglakas loob na magbuhat ng kamay? Lumingon ang lahat upang tumingin at nakita si Danny Leo, mga kamay sa likod, patuloy na humahakbang, seryoso ang mukha, naglalakad. Nang makita si Danny, agad na nagbago ang mukha ni Brother Liang, habang nakangiti ito, humakbang ito para batiin siya, Kuya Danny, paano ka narito? Kakain ka ba dito? Kailangan kong harapin ang isang brat na hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Pagkatapos ko siyang hawakan, pupunta ako upang mag-toast sa iyo. Kabanata 773. Yung blind date na binanggit mo, siya ba? Sumulyap si Danny kay Lito. Tumango si Kuya Liang, good eyes, Kuya Danny. It's this brat. Not to mention anything else, he even dares to say that you should refer to him as brother, when you found him. Could I have kept such person? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Danny, tumingin kay kapatid na Liang, Liang, gaano ka nakatagal sa akin? Nagulat si kapatid na Liang nang may pananibik, 3 taon, kapatid na Danny. Bakit bigla-bigla na lang itong binabanggit? Nagpaplano ka ba na i-promote at bigyan ako ng sweldo? Pakiramdam ni Danny ay saysubog na ang kanyang baga. Diretso niyang ibinato ang kamao sa mukha ni Kuya Liang, i-promote mo ang iyong puwet, ikaw ay tanga. Masaya ka bang makita akong patay? Pinaupo ni Brother Liang ang kanyang puwitan sa sahig, mukhang tulala, Brother Danny, bakit mo ako sinaktan? Natigilan ang lahat ng kanyang mga nasasakupan, hindi nauunawaan kung bakit biglang galit na galit si Danny. Sa puntong iyon, walang pakialam si Danny sa kanila. Mabilis siyang lumapit kay Lito, bumagsak sa isang malalim na busog, halos idikit ang kanyang ilong sa kanyang mga hita. Kuya Lito, pasensya na. Ang malalim na busog na ito ay halos nagpalabas ng mga eyeballs ng lahat. Si kapatid na Liang ay napasigaw sa gulat, nauutal na hindi makapagsalita. Sina Demi at Melody, na tumatambay kay kapatid na Liang, ay sabay na nagtakip ng kanilang mga bibig, na nagpapakita ng pagtataka. Nakaupo pa rin si Lito, nagsali ng isang baso ng alak, at inilagay ito sa harap ni Danny, ano ang susunod mong gagawin? Sa sandaling ito, hindi na nakayanan ni Christopher. Tumayo siya at sinigawan si Lito, ikaw na punk. Sino ka sa tingin mo? Ito si Brother Danny ng Purple Dragon, pero naglakas loob kang kunin ang ganyang ugali. Malamig na tiningnan ni Danny si Christopher, ano sa tingin mo? Magalang, sumagot si Christopher na may ngiti, ang pangalan ko ay Christopher, dati akong nasa ilalim ni Brother Liang. Pagbati, Kuya Danny, matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyo. So, narinig mo na ba ako? Sinampal siya ni Danny sa mukha, at sinigawan ang kanyang mga nasasakupan, pakainin mo siya ng mga sampal hanggang sa magulo ang mukha niya. Agad na namutla ang mukha ni Christopher, Brother Danny, sinusubukan lang kitang tulungan. Ang lalaking iyon na nagngangalang Lito ay hindi ka nire-respeto. Ni hindi niya naisip na tumayo nang makita ka. Tumugon si Danny na may malamig na panunuya, kung ayaw tumayo ni Brother Lito, hindi na niya kailangan. Sino itong walang komentong ito?
Halika, sampilan mo siya para sa akin. Agad na sinunggaban ng mga tauhan ni Danny si Christopher, nagbigay ng 12-dosenang sampal na naging sanhi ng kanyang mukha na basang-basa ng dugo. Masayang lumapit si Danny kay Lito, nakikiusap na nakangiti, Brother Lito, ano man ang sasabihin mo. Kumagit ng ulam si Lito, ngumunguya at malumanay itong nilunok, at nagkomento, so, itong si Liang ay isa sa inyo. Sa narinig ko lang, gusto niyang makasama siya ng kaibigan ko. Pagkasabi nito, sumulyap si Lito kay Melody. Nang marinig ito, si Danny ay basang-basa sa malamig na pawis. Itong si Liang, hindi niya mapigilan ang kanyang pagnanasa at sa pagkakataong ito, talagang naghuhukay siya ng libingan. Ako, si Danny Leo, ay nagpapahayag na si Liang ay hindi na isa sa aking mga tauhan. Isang tao, baliin ang kanyang dalawang braso at itapon siya. Matapos marinig ang mga salita ni Danny, ang dating kahangahangang kapatid na Liang ay namumula na ngayon, at mabilis na lumuhod upang humingi ng awa, Brother Danny, mangyaring iligtas ang aking buhay. Nakasama kita ng maraming taon. Kung hindi dahil sa merito, at least sa lahat ng hirap na ginawa ko. Ngayon, kahit isang hanggal ay nakikita na si Danny ay natatakot sa lalaking ito na nagngangalang Lito. Wala akong ideya kung sino ang lalaking ito, ngunit ang katotohanan na kaya niyang gawing napakakumbaba si Danny, tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao. Labis niyang pinagsisihan na naging berde ang kanyang bituka. Hindi niya dapat ginulo ang mga balahibo ng isang mababang profile na big shot para sa isang sandali ng pagmamataas. Si Danny ay hindi nang ahas na pigilan siya, iwinagayway ang kanyang kamay, alisin mo siya, huwag mong hayaang madumihan niya ang mga mata ni Brother Lito. Agad na kinaladkad ng kanyang mga tauhan si Brother Liang, at hindi nagtagal ay narinig ang isang malungkot na hiyaw. Ang tunog ay nagdulot ng panginginig sa gulugad ng isa. Ang mga kutis ni Direk Leo at ilang mga kaibigan ay nagbago ng husto, ang kanilang mga binti ay napakahina na halos hindi na sila makatayo. Nang malapit na siyang makawala, ang mapaglarong tingin ni Lito ay dumapo sa kanya. Thunk! Bago pa maibuka ni Lito ang kanyang bibig, automatikong lumuhod si Direk Leo, nagpatira pa at yumuko, Kuya Lito, nagkamali ako ay kasing bulag ng paniki, mangyaring iligtas mo ako. Tumawa si Lito. Hindi nakakagulat na ang maalay na lalaki na ito ay maaaring maging napakaswerte at matagumpay, alam niya kung paano basahin ang sitwasyon. Tumingin si Lito kay Demi ng mahina, at sinabi kay Direk Leo, maaari kitang bitawan, ngunit kailangan mong sabihin sa akin ang tungkol sa bagay na ito, bakit mo gustong saktan si Melody, magkakilala naman kayo, tama. Sa oras na ito, kung saan maglalakas loob si Direk Leo na magtago ng anuman, itinuro niya si Demi at sinabing, sa kanya na lang. Sabi niya gusto niyang makipagtulungan sa akin. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Demi, at natarante siya, kalokohan ang sinasabi mo. Huwag mo akong sir-on, mabuti kaming magkapatid ni Melody, paano ako makikipagtulungan sa iyo? Ngumisi si Direk Leo at sinabing, good sisters. Hindi yun ang sinabi mo noon. Nagseselos ka na nasa kanya na ang lahat, at hinayaan mo pa akong kunan siya ng litrato sa kama, gusto mo siyang sirain. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng mata ay nabaling kay Demi. Maging ang mga gangster na kampo ni Danny ay hindi napigil ang umiling at bumantong hininga, walang awa iyan. Ang kamatayan ay walang galit tulad ng isang babaeng hinamak. Tumingin si Melody kay Demi, ang kanyang mukha ay mabagsik. Demi, tingnan mo ako sa mata. Totoo ba ang sinabi ni Direk Leo? Ako. Ay. Puno ng guilt ang mukha ni Demi. Sampal. Diretso siyang sinampal ni Melody sa mukha, na nanunuya, palagi kitang tinuring na kapatid, kumukuha ng mga mapagkukunan para sa iyo, ganito ba ang igaganti mo sa akin? Mula ngayon, magtatapos ang ating pagkakakapatid eh. Pagkasabi noon, nagpunas ng luha si Melody, at agad na tumakbo palabas. Mabilis na tumayo si Lito. Ang batang babae ay emosyonal na matutamba at tumatakbo palabas ng ganoon, na nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari. Nakaturo kay Director Leo, sinabi niya kay Danny, ikaw na ang bahala dito. Baliin ang isang pa akong kailangan kong umalis. Oo, ingat ka, Kuya Lito. Mabilis na sumang-ayon si Danny, lumingon sa kanyang mga nasasakupan at nagutos, ano ang pinagtatawanan ninyo? Baliin ang isang paa. Isang desperadong sigaw ang pinakawalan ni Direk Leo. Tumakbo si Melody palabas ng restaurant, umiiyak ng malungkot at tumakbo pababa. Bumukas ang pinto ng elevator, agad siyang pumasok pero may nabunggo siyang lalaki. Bulag ka ba? Galit na sabi ng kabilang partido. Tumabi ka, huwag kang hamarang sa daraanan ko. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Melody.
Sa pag-angat ng ulo niya, nakita niyang nakatingin sa kanya ang binata na naka-floral shirt, agad namang nagningning ang mga mata nito. Ngayon talaga ang maswerteng araw ko, dumiretso ako sa napakagandang babae. Mapaglarong sumipol ang lalaking lobo, ngumisi kay Melody at sinabing, ayos lang, bumangga ka pa sa akin, tutok mo sa dibdib ko. Bastos ka. Sa pagiging layaw ni Melody mula pagkabata, walang paraan na matitiis ni Melody ang panliligalig. Sinipa niya ang pandiyan ng lalaki. Hooray! Nabaluktot ang mukha ng lalaki sa sakit habang nakayuko para hawakan ang kanyang pandiya. Sa sandaling ito, dalawang lalaking mukhang mga security guard ang tumakbo at nagtanong, ano ang nangyayari? Itinuro ni Melody ang lalaki, sinabing, sinubukan ako ng taong ito na molestayahin. Tumango ang mga security guard. Sa shopping mall, madalas na silang makaharap ng mga ganoong sitwasyon, kaya sinabi nila sa lalaki, Sir, talagang umalis ka na sa pila. Bilasan mo at humingi ng tawad sa babaeng ito. Tumayo ang lalaki, sumingit, kayong dalawang bumubulusok na tanga, kilala mo ba kung sino ako? Ako si Xander Xiao. Nang marinig ang mga salitang Xander Xiao, agad na nagbago ang mukha ng dalawang security guard. Tanging ang pangalan ng pamilyang Xiao lamang ang umuugong sa lungsod ng Jiang, isa sila sa 4 na pangunahing pamilya sa bansa at nakatayo sa tuktok ng lungsod ng Jiang. Sa mga nakababatang henerasyon ng pamilya Xiao, si Toby Xiao ang pinaka-namumukod-tangi, habang itong si Xander ay pinsan niya. Gayunpaman, si Xander ay hindi kilala sa lungsod ng Jiang para sa kanyang mga talento, ngunit sa kanyang kasumpa-sumpa na mga gawaing pambabae. Palagi siyang nasasangkot sa mga tsismis sa mga babaeng celebrity at modelo, at isang malawak na kinikilalang playboy sa lungsod ng Jiang. Bukod dito, ang mayor yang shareholder ng gusaling ito ng Yuhua ay walang iba kundi ang pamilya Xiao. Pagmamayari kayong lahat ng pamilya Xiao. Sa isang salita lang mula sa akin, pareho kayong mawala ng trabaho. Galit na sabi ni Xander. Nang marinig ang mga salitang ito, nanginginig sa takot ang dalawang security guard at nagmamadaling humingi ng tawad, Yang Master Xiao, nagkamali kami, humihingi kami ng paumanhin. Hulihin mo ang babaeng iyon. Itinuro ni Xander si Melody. Alam ng dalawang security guard na mali ito, ngunit ang kabilang partido ay mula sa pamilya Xiao, at wala silang magawa. Masasabi lang nila, Miss, pasensya na po sa offense, pero kayo po ang nag-provoke kay Yang Master Xiao. Patuloy na umaatras si Melody hanggang sa ma-corner siya ng dalawang security guard. Lumapit si Xander, hinawakan ang kanyang mukha, napakakinis ng balat, mas maganda kaysa sa sinumang babae na naranasan ko noon. Ang swerte mo para mapansin ko. With that said, he ordered the guards, dalhin mo siya sa hotel sa taas. Nag-alinlangan ang mga security guard, alam nilang labag ito sa batas, Young Master, hindi ito tama. Paano kung tumawag siya ng pulis? Sinampal ni Xander ang mukha ng security guard, sa lungsod na ito, sino ang naglakas loob na tumawid sa akin? Sino ang nangahas na tumawid sa pamilya Xiao? I dare. Maya-maya lang ay may mahinang boses na nagmula sa likuran. Lumingon si Xander upang makita ang isang ordinaryong binata na nakatayo sa hindi kalayuan, naglalakad patungo sa kanya. Sino ka sa tingin mo? Naglakas loob kang kalabanan ang pamilya Xiao, hindi ka karapat-dapat na banggitin ang pangalan namin. Ngumisi si Xander, umiling-iling. Sa susunod na sandali, ang kamao ni Lito ay tumama na sa mukha ni Xander. Puff! Bumulwak ang dugo mula sa ilong ni Xander, at pinalipad siya ng ilang metro ang layo. Nang makita ito, ang dalawang security guard, na hindi pinansin ang anumang katwiran, itinutok ang kanilang mga kamao kay Lito. Gayunpaman, sa isang kisap mata, ang parehong lalaki ay pinalipad din sa parehong paraan tulad kay Xander. Lumapit si Lito kay Melody at sinabing, umalis na tayo. Si Melody ay nabigla pa rin. Kanina lang, tinutokso siya ni Xander. Ngayon, gamulong-gulong siya sa sahig. Okay, tumango siya ng masunurin. Sa sandaling ito, bigla niyang nakita si Lito na medyo kaakit-akit na lalaki. Kasunod ni Lito, bumalik siya sa Joji Restaurant. Nagtataka niyang tanong, bakit tayo bumalik dito? Ayokong makitang muli si Demi. Umiling si Lito, may kailangan siya. Ano ito? Naguguluhan na tanong ni Melody. Hindi siya sinagot ni Lito. Pagkatapos ng lahat, ipinangako niya kay Jaime Joe na hindi sasabihin kay Melody ang tungkol sa bagay na ito, upang maiwasan itong matakot. Gayunpaman, nang bumalik sila sa pribadong booth, nalaman nilang nakaalis na si Demi. Alam mo ba kung saan natin siya mahahanap? Tanong ni Lito kay Melody. Pagkatapos mag-isip sandali, biglang may naalala si Melody at sinabing, madalas siyang pumunta sa isang bar para uminom. Mukhang sinumpa ang kuya niya ang may-ari ng bar.
Tumango si Lito, pumunta tayo doon ngayon. Habang papunta sa bar, hindi mapigilan ni Melody na tanungin si Lito, inatake mo si Xander. Tiyak na hindi ito pababayaan ng pamilya Xiao. Ang paghahanap sa iyo ay magiging kasing dali ng pie para sa kanila. Natatakot ako na 2 beses na kitang inilagay sa problema, ngayon. Ngumiti si Lito, kahit na wala ka, hindi ako pakakawala ng pamilya Xiao. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ano ang sinasabi mo? Stop bluffing. Bakit ang pamilya Xiao ay ituring na ikaw ay isang tindera, isang banta? Akala ni Melody ay nagbibiro si Lito, ngunit medyo naantig siya, iniisip na pinipigilan lamang siya ni Lito na sisihin ang sarili ng labis. Sa sandaling ito, sa Longhua Bar. Iritadong pumasok si Demi sa bar, at kaagad na lumapit ang 2 lalaki, pamilyar na bumati sa kanya, nandito si Sister Demi. Pinandilatan sila ni Demi, nasaan si Brother Nine? Nang makita ang mood ni Demi, prangka ang lalaki, sa itaas, nandoon din si Master Lo. Agad na umakyat si Demi, tinulak ang pinto ng opisina, sa loob ay isang lalaking nakasuot ng itim na t-shirt, isang gintong hikaw sa kaliwang tainga, at isang mabangis na tingin sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kanyang pangalan ay Nine Wang, isang malinaw na palayaw sa underworld. Ang lalaking ito ay ang Brother Nine na binanggit ni Demi at ang may-ari ng Longhua Bar. Kuya Nine, tingnan mo ang estado ng mukha ko. Lumapit si Demi, itinuro ang kanyang nasugatan na mukha na may reklamo sa kanyang boses. Kabanata 774. Who dares to hit you? Ipaghihiganti ka ng kapatid mo. Malamig na nagsalita si Nine. Niyakap ni Demi ang leeg ni Nine, umupo sa kanyang kondangan, at malungkot na sinabi, ang kahabag-habag na babaeng iyon, Melody Joe. Siya. Hinaplos ni Nine ang kanyang baba, pagkatapos ay tumingin sa lalaking katabi niya, Master Lo, sabi mo makakaranas ng kalamidad si Melody, bakit wala pa hanggang ngayon? Ang kausap niya ay isang 50 taong gulang na lalaki na nakasuot ng Daoist robe. Sa isang goatee, siya ay tila matahimik, ngunit ang kanyang mahahabang mata ay kumikislap sa tuso. Sa teorya, sa sandaling naisuot niya ang gintong medalya, dapat ay nakaranas siya ng kalamidad sa mga ilang araw na ito, kahit man lang ay malubha siyang nasugatan, o sa pinakamasama ay mawala ng buhay. Pagkatapos ang lahat ng kanyang kapalaran ay maililipat kay Miss Demi, hinaplos ni Master Lo ang kanyang goatee, na tila naguguluhan din. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Demi, naaalala ko ngayon ay tila hindi niya sinuot ang gintong medalya. Tumango si Nine, that explains it. Kailangan mong gumawa ng paraan para madala niya ang gintong medalya sa kanyang katawan. Doon magiging epektibo ang medalya. Si Demi ay nasa kawalan, ngunit nagkaroon kami ng pagkatalo. Noon lang, tumunog ang telepono ni Demi, si Melody ang tumatawag. Agad na napuno ng kasiyahan ang kanyang mukha habang sumagot, Melody, lahat ng bagay ngayon ay kinukulit ako ng direktor na si Leo. Dapat maniwala ka sa akin, kahit sampelan mo ako, hindi kita kamumuhian. Pagkatapos ng lahat, matalik tayong magkaibigan. Sa kabilang dulo, huminto si Melody, bago sinabing, ang dahilan ng aking pagtawag ay para sabihin sa iyo, naniniwala ako sa iyo. Magkaibigan pa rin tayo. Nang marinig ang mga salitang ito, lihim na natuwa si Demi habang sinabi niya, para sa ating magkakapatid, dapat tayong uminom. Halika sa Longhua Bar ngayon. Hindi nagdalawang isip si Melody, malapit na ako. Malapit na ako. Anong tanga? Pagkatapos ibaba ang telepono, nagpakita si Demi ng isang mapanuksong ngiti, maghintay hanggang dumating ka, babayaran ko ang sampal na iyon sa mukha. Sa puntong ito, ibinaba ni Melody ang telepono, nakatingin kay Lito, bakit gusto mong magpanggap akong nakikipagkasundo sa kanya? Bahagyang ngumiti si Lito, magtiwala ka sa akin, may plano ako. Napakurap si Melody sa pagkalito, mukhang napakaganda, pupunta ba tayo sa bar ngayon? Umiling si Lito, nakipag-usap sa driver ng taxi, sir, mangyaring dalhin kami sa pinakamalapit na tindahan ng ginto. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang pribadong tindahan ng ginto. Inilabas ni Lito ang kwintas ni Melody, at sinabihan ang may-ari, gumawa ng isang katulad nito, kailangan ko ito ngayon. Nagkibit-balikat ang may-ari ng tindahan, the fastest would be tomorrow. Naghagi si Melody ng isang stack ng pera, ano ang sinabi mo? Lumiwanag ang mga mata ng may-ari ng tindahan, at kinuha ang pera ng nakangiti, agad-agad, ito ay magiging handa sa 1 oras. Wala pang 1 oras, ang kwintas ay ginawang eksakto tulad ng nauna, ngunit walang pagpapahusay ng magic power. Ibinigay ni Lito ang kwintas kay Melody, hiniling sa kanya na isuot ito. Tara, sa Longhua Bar. Isang mahinang panunuya ang sumalubong sa sulok ng bibig ni Lito.
Dumating ang dalawa sa bar kung saan naiinip na naghihintay si Demi. Nang makita niya si Lito, agad niyang sinabi ang kanyang pagkasuklam, bakit kailangan niyang sumama. May mahinang ngiti, sumagot si Lito, pumunta ako para humingi ng tawad. Hindi kita naintindihan kanina, pasensya na. Inilibot ni Demi ang kanyang mga mata, paghingi ng tawad. Kailangan mong magpakita ng sinseridad. Sa tingin mo ba ito ay sapat na taos-puso? Inilabas ni Lito ang isang bagay, ang mismong kwintas na nakita ni Demi sa shopping mall kanina. Ito broken bar. Nanlaki ang mga mata ni Demi, nanakit na agawin ito kaagad. Napangiti si Lito, kung pumayag si Miss Demi na makipag-date sa akin bukas, ireregalo ko sa iyo ang kwintas na ito. Si Demi ay tumawa sa labas, ngunit nginisyon sa loob, bukas. Kung kaya mo pang tumayo bukas. Oo naman. Humajejek siyang tumugon, kahit na sinasadyang ipinikit ang kanyang mga mata, sa pag-aakalang masisiraan niya ng bait si Lito. Ibinigay ni Lito ang kwintas sa kanya, at agad itong sinuot ni Demi. Nang makita ang eksenang ito, mukhang kalmado si Lito, ngunit bahagyang umangat ang mga sulok ng kanyang bibig. Nagdagdag siya ng kaunting bagay sa kwintas na ito, 3 galit na multo, sapat na upang bigyan siya ng isang mahirap na oras. Ito ay nagbibigay sa kanya ng isang lasa ng kanyang sariling gamot. Si Demi, syempre, ay walang ideya. Natuwa siya sa kanyang puso. Isang kwintas na nagkakahalaga ng daan-daang libo ay kanya na ng ganoon. Napakabastos nitong lowlife. Oh my goodness, Melody, suot mo pa itong kwintas. Nakita niya ang gintong medalya sa leeg ni Melody at agad siyang natuwa. Nagawa ni Melody na gumawa ng ngiti sa kanyang mukha, tumugon, oo, ako nga. Noon lang, lumabas si Nine, nakatingin kay Melody, nataman mo ba siya? Walang pakialam na tumugon si Melody, oo. Never mind, she is my good friend. It's all a misunderstanding. As long as she gives me more opportunities in the future, that's all that matters. Natanggap ni Demi ang kwintas, puno ng kagalakan ang kanyang puso. Ngunit hindi napigilan ni Melody ang pagluwa, sino sa mundo ang ituturing mong kaibigan, dalawa ang mukha mo, backstabber. Sa gilid, bumantong hininga si Lito. Siya ay isang may bahay, ang kanyang init ng ulo ay ganap na hindi mapigilan, ginulo ang lahat ng kanyang mga plano. Agad na nagbago ang mukha ni Demi. She sneered. So, you were pretending. Kung ganoon, hindi na ako kailangang makipaglaro. Melody, matagal ko nang ayaw sa iyo. Ikinaway ni Nine ang kanyang kamay, at ilang bouncer ng bar ang lumapit at pinalibutan sina Lito at Melody. Umiling si Lito, ang gulo. Tapos bigla siyang kumilos. Sa ilang sandali ng husay, napatumban niya ang ilang matipunong lalaki. Nagbago ang mukha ni Nine habang pinagmamasdan si Lito, bata, may mga kasanayan ka. Pagkasabi noon, agad siyang lumingon sa taong nasa likuran niya at nagutos, anyayahan si Master Lo. Hindi nagtagal, si Master Lo, na nakasuot ng the whist robe, ay lumapit. Sinulyapan niya si Lito at sinabi sa sadyang malalim na tono, bata, ipinapayo ko sa iyo na itigil ang pag-iingat. Kung kikilos ako, wala kang puwang upang labanan ako. Naisip ni Lito sa kanyang sarili, kaya, itong lalaking ito ang nanggugulo sa likod ko. Napaka-interesante. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lito at sumagot, oh. Talagang curious ako. Ngumisi si Master Lo, buntong hininga, binalaan na kita. Sa sandaling ito, naglabas siya ng 2 figure ng papel mula sa kanyang bulsa. Sa mas malapit na pagsisiyasat, sila ay maingat na pinutol sa mga hugis ng 2 maliliit na figure ng tao. Bumulong si Master Lo ng ilang incantation sa mga papel na figure pagkatapos ay bumuga ng hangin sa ibabaw nila. Kaagad, nabuhay ang 2 figure at nagsimulang tumakbo patungo kina Lito at Melody. Samantala, nagbago ang eksena bago ang mga mata ni Lito. Sa halip na bar, walang iba kundi ulap ng hamog. Nang makitang hindi tama ang focus ng mga mata ni Lito, alam ni Master Lo na siya ay nalilito. Mabilis siyang naglakad palapit kay Lito at tuwang-tuwa, ang batang ito ay nabighani sa aking spell at ngayon ay nasa awa na ng iba. Nang marinig ito, agad na napangiti si Nine sa paghanga, tunay na makapangyarihan si Master Lo. Nagawa mong mapasuko ang taong ito nang hindi man lang nagangat ng daliri. Pagkasabi noon, inutusan niya ang kanyang mga tauhan, itali mo ang 2 ito. Talunin ang taong ito hanggang sa mamatay. At tungkol sa babaeng ito, balita ko mayaman ang pamilya niya. Subukan nating kumita ng pera sa kanila. Umiling si Master Lo at buong pagmamalaki na nagproklama, mayabang na tanga, matapang na makipagkompetensya sa akin. Hahaha. Tatalikod na sana siya at aalis nang biglang may sumigaw mula sa likuran niya.
Nagmamadaling lumingon si Master Lo, at nakita ko ang isang tumpok ng mga tao na nakahiga sa paanan ni Lito. Ikaw. Bakit ayos ka lang? Napasigaw si Master Lo sa gulat. Siya ay gumagamit ng discarding ito sa loob ng higit sa isang dekada at hindi kailanman napalampas. Tinitigan siya ni Lito na may malamig na tingin, isang mapanuksong ngiti na nakasabit sa gilid ng kanyang bibig, naglakas loob kang tawagin ang iyong sarili na isang master, na may napakababang kakayahan. Baka hindi ka na magpakita at gumawa ng katangahan. Kasabay nito, naglakad siya patungo kay Master Lo. Natakot si Master Lo kaya tuloy-tuloy siyang umatras. Naglabas siya ng ilang paper doll sa kanyang bulsa at ibinato kay Lito. Gayunpaman, sa sandaling lumipad sila sa mukha ni Lito, bigla silang nagliyab. Sa iyong edad at tanging mga kasanayang ito, maaari mo lamang linlangan ang mga tao sa palengke para sa pagkain at inumin, na tinatawag ang iyong sarili na master, ito ay katawa-tawa. Itinaas ni Lito ang kanyang kamay, at sa pamamagitan ng isang sampal, si Master Lo ay pinalipad palabas, halos patay na at hindi man lang makapagsalita ng isang daing. Tumakbo siya palayo, gumagapang at gamulong. Sa puntong ito, lumingon si Lito kay Nine at sinuntok siya sa dibdib nang hindi siya binigyan ng pagkakataong mag-react. Patawarin mo ako, boss, patawarin mo ako. Sa sobrang takot ni Nine ay pumuti siya. Itinuro niya si Demi at sumigaw, kasalanan ng babaeng ito ang lahat, kasalanan niya ang lahat. Tinapakan ni Lito ang kanyang dibdib at mahinang sinabi, gusto ko ang kanyang kwintas. Nagbago ang mukha ni Nine. Hindi niya inaasahan na malalaman ito ng kalaban. Tiyak, isang malalim na tao. Mabilis niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan, ano pa ang hinihintay ninyo, bilasan niyo na at kunin ang kwintas ng asong babae para kay boss. Mabilis na hinawakan ng kanyang nasasakupan si Demi at inagaw ang gintong medalyon na kwintas sa kanyang leeg. Nang nakuha na ni Lito ang kwintas, halos naayos na ang usapin. Hindi na siya mapakali sa maliliit na pritong ito, umalis siya kasama si Melody. Kuya Nine, duwag ka. Tinakot ka ng brat ng ganito. Mapait na nagmura si Demi. Galit na galit si Nine. Ang tandang babaeng ito ay hindi lamang nakahanap ng problema para sa kanyang sarili, ngunit ngayon ay nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na sisihin siya. Guys, give her a good beating. Itapon mo siya, at bugbugin mo siya tuwing makikita mo siya. Galit na utos ni Nine. Ang ilan sa kanyang mga alipors ay humakbang pasulong, binugbog si Demi ng walang awang, walang bahid ng kabayanihan. Hindi nagtagal, si Demi ay binugbog ng itim at asul, duguan at awkward na itinapon palabas ng bar. Puno ng hinanakit ang kanyang mga mata, Melody, kasalanan mo ang lahat, asong babae ka. Sana kaya kitang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Sa oras na ito, napansin niyang nasa leeg pa rin niya ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Lito at hindi niya maiwasang mapangiti. Well, I guess I am not a total loss, this necklace is worth at least hundreds of thousands. Ngunit hindi niya napapansin, nangangitim na ang kanyang noo, ibig sabihin ay masamang kapalaran ang nasa kanya. Inihatid ni Lito si Melody pauwi, na tinapos ang episode na ito. Lubos ang pasasalamat ni Jaime Joe, iginiit na magbigay ng mga regalo bahay, kotse, o anumang gusto niya. Bumaba ang tingin ni Lito sa isang double invitation letter sa isang auction na inilagay sa coffee table. Ang unang item sa auction na nakalimbag sa imbitasyon ay isang magandang istilong European na villa, na matatagpuan sa tuktok ng burol, na mukhang elegante. Si Jaime, bilang mapagmasid, ay agad na iniabot ang imbitasyon sa kanya, na nagsasabing, plano kong magbid para sa villa. Ngunit dahil gusto mo ito, huwag mag-atubiling magbid para dito, kukunin ko ang tab. Tumawa si Lito. Hindi siya santo sa anumang paraan. Bakit niya tatanggihan ang isang regalo sa villa na inihatid mismo sa kanyang pintuan? Kung gayon, buong puso kong tinatanggap. Ibinulsa niya ang imbitasyon, nagpaalam sa magkapatid, at umalis. Pagkatapos umalis sa tahanan ng pamilya Joe, inilabas ni Lito ang kanyang telepono at nalaman na tinawagan siya ni Bador Song. Pero dahil hindi niya na-pick up, nag-text sa kanya si Song. Kasalukuyan kaming may real estate project na naaayon sa iyong mga kinakailangan. Interesado ka ba? Si Lito ay nag-scroll pababa at natuklasan na ito ay isang proyekto sa sports stadium para sa isang panlalawigang pulong sa palakasan. Dahil ito ay gagamitin sa kalahating taon, ito ay may mahigpit na schedule ng konstruksyon. Gayunpaman, ito ay mahusay na pinondohan, na humantong sa isang mabilis na return on investment, at ang mga return ay bukas din. Isang hindi maikikaila na totoong sinsero ang pamilya Song sa pagpapasa sa kanya ng naturang proyekto. Tumugon si Lito, tinatanggap, isaalang-alang ito bilang utang ko sa iyo.
Nang makita ang tugon ni Lito, nakahinga ng maluwag si Bador at ipinakita ang mensahe sa Old Song. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Old Song, ngayon, mukhang nakakuha ng isa pang tagapagtanggol ang pamilyang Song. Napuno ng pagkalito ang mukha ni Bador, tatay, ang ating pamilyang Song ay may malaking lakas, marami tayong katulong sa negosyo at politikal na mundo, kahit ang pamilya Xiao ay hindi maglalakas loob na saktan tayo, bakit kailangan natin ng isa pang tagapagtanggol? Umiling si Old Song, ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng malalim na kahulugan, hindi mo nauunawaan kung gaano kalalim ang tubig ng mundong ito, may ilang mga kaharian na kahit ang pinakamayamang tao sa ating bansa ay hindi maabot. Mayroon akong intuition na itong si Lito, siya ay kabilang sa mga kaharian na iyon. Si Bador ay kalahating nag-aalinlangan at kalahati ay nakumbinsi, ngunit naramdaman pa rin niya na masyadong pinapahalagahan ng kanyang ama si Lito. Kahit na mayroon siyang ilang mga talento, palagi siyang nagtatrabaho ng mag-isa, at hindi magiging isang malaking banta. Kabanata 775. Matapos malutas ang usapin ni Melody, bumalik si Lito sa Maynel Company. Pagpasok pa lang niya sa kumpanya ay napansin niyang lahat ay nakatingin sa kanya ng may kakaibang mga tingin. Hoy, tingnan mo kung sino ang nandito. Ninitian siya ni Kang, akala ko noong una medyo may kakayahan ka, pero gigolo ka lang pala. Tumango si Feng, eksakto, ang sarap sa pakiramdam na pinananatili ni President Qin, tama ba? Naguguluhan silang tiningnan si Lito, ano ang pinag-uusapan ninyo? Sa puntong ito, lumakad si Jingjing na may luhang mga mata, sinabi niya kay Lito, isang oras na ang nakalipas, inihayag ni President Qin sa lahat na ikaw ang kanyang opisyal na kasintahan. Pagkasabi nito, tinitigan niya si Lito, totoo ba ito? May nararamdaman siya para kay Lito at nagpaplanong umamin. Ngunit pagkatapos marinig ang balitang ito, siya ay tinamaan ng kulog sa isang maaraw na araw. Medyo nabigla si Lito. Hindi niya inaasahan na gagawa ng ganoong direktang anunsyo si Asiain. Sa lalong madaling panahon, malalaman ito ng buong lungsod ng Jiang. Gayunpaman, tumango lang siya, talaga. Hey! Akala ko noon isa kang may pananagutan, pero hindi ko akalain na sa pag-akyat sa hagdan ay gagawin mong gigolo. Napailing si Jingjing sa pagkabigo. Nagkibit balikat si Lito, hindi ko sinasadyang umakyat kahit kanino, nasa normal na relasyon lang tayo. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo, sino sa tingin mo si Manager Yin, at saan ka nakatayo? Paano siya magiging interesado sa iyo? Ang pinakamadalas niyang gawin ay paglaruan ka. Si Jingjing ay nakaramdam ng hindi kapani-pani walang panghihina ng loob, siguro napagkamalan kita. Nakakaawa talaga ang uri ng tao mo. Lumapit si Feng at marahan siyang tinapik sa balikat, huwag kang magalit. Hindi siya worth it, ang ganitong uri ng lalaking nag-freeload. Eksakto, hindi magtatagal bago siya sip-a ni Manager Yin sa gilid ng bangkita. Lahat ng mga kasamahang babae ay kinukutya si Lito, habang ang mga kasamahang lalaki ay puno ng selos. Pagkatapos ng lahat, si Asia ay hindi ordinaryong kagandahan, siya ang numero unong kagandahan ng lungsod. Sayang, may mga taong hindi nakatakdang mag-enjoy dito. Kung tutuusin, si Manager Yin ang babaeng pinapansin ni Master Xiao. Tama. Sa paraan ni Toby Xiao, natatakot ako na mabilang ang kanyang mga araw. Si Asiain ay hindi isang tauna na maaari mong hangarin. Nang marinig ang mga chismis na ito, mahinahong ngumiti si Lito, ang relasyon ko kay Asia ay wala sa inyo. Dahil doon, nagpunta siya sa opisina ni Asia. Ang tauna na ito ay naglakas loob na tawagin si Manager Yin sa kanyang palayaw. Hayaan mo muna siyang matuwa sa ngayon, hindi siya magtatagal. Si Toby ay magpapulala ng kanyang buhay kaysa kamatayan. Napangisi si Kang. Pagpasok sa opisina, inangat ni Asia ang kanyang ulo mula sa kanyang mesa at casual na nagtanong, ipinahayag ko na ang ating relasyon. Hindi ka galit, di ba? Nakangiting sumagot si Lito, nakaupo sa sofa, hindi naman. Tinitigan ni Asia si Lito, puno ng implikasyon ang tono nito, talagang hindi ka natatakot kay Toby. Siya ay napakasama at nakakatakot na tao. Narinig ko pa na konektado siya sa ilang dark forces. Tumawa si Lito, kung natakot ako, hindi ako papayag na kumilos kasama ka. Nagpakita ng magandang ngiti si Asia, tumayo, at naglakad papunta kay Lito, iniabot ang kanyang payat at eleganteng kamay patungo sa kanya. Anong meron? Tumingin si Lito sa kanya. Ngumisi si Asia, dahil nasa publiko tayo, dapat nating isapubliko ito ng lubusan. Samahan mo ako sa isang kaganapan. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa kasintahan ni Asia sa loob ng kumpanya at unti-unting kumalat sa buong upper-class social circle sa Jiang City. Si Asiain ay nag-iingat ng isang magandang batang lalaki mula sa labas ng bayan.
Ang mga taong tulad ni Kang ay hindi lamang sinubukan ang kanilang makakaya upang suruan si Lito ngunit ipinasa din ang kanyang mga larawan. Sa isang iglap, si Lito ay naging isang menor de edad na tanyag na tao sa mas mataas na uri ng mga grupo ng tsismis sa lungsod ng Jiang. Sa sandaling ito, hindi alam ni Lito ang lahat ng ito at papunta na siya sa event hotel kasama si Asia. Dumaan sila sa isang maliit na burol kung saan ang mga berdeng puno ay nagbibigay ng sapat na lilam. Isang malakristal na batis ang dome alloy sa ibaba na parang lumulutang na jade belt, ang tanawin ay kaakit-akit na kaakit-akit. Ang mga kalat-kalat na bilya ay itinayo sa burol. Sinulyapan sila ni Lito at nagbilang ng kabuoang 6 na bilya. Ang pinaka-engrandi at kahanga-hanga sa kanila ay ang nasa tuktok ng burol. Ang mga puting dingding at pulang tile nito ay natatakpan ng mga lilam ng puno, ngunit ang mga maluho at katanji tanging mga detalye nito ay maaari pa ring gawin. Sa sandaling ito, tumingin si Asia sa direksyon ng tuktok ng burol at bumaantong hininga na puno ng pananabik. Casual na tanong ni Lito, gusto mo? Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Asia at sinabing, sino ang hindi magkakagusto? Ang mansyon na ito ay tumagal ng halos 5 taon upang maitayo. Maiisip mo na lang ang kaningningan nito. At ito ay matatagpuan sa tuktok ng isang burol kung saan matatanaw mo ang buong lungsod. Ang pamumuhay sa gayong bahay ay tiyak na makapagpapaganda ng kalooban ng isang tao tuwing umaga. Bahagyang tumapik ang mga daliri ni Lito sa kanyang tuhod, maaari kong iregalo ito sa iyo. Pash! Humalaklak si Asia at umiling, nako, pakiusap, ang mansyon na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Hindi pa banggitin, may ilang malalaking kuha na tumitingin dito, naghihintay na agawin ito kapag ito ay ibinebenta. Tulad ng mga titans na nag-aaway, hindi ito lugar para sa maliliit na pritong tulad natin. Sumulyap si Lito sa mansyon, tumawa, at wala nang sinabi pa. Maya-maya, nakarating na sila sa hotel. Pagkababa pa lang ng dalawa sa sasakyan ay may narinig silang bulungan mula sa gilid. Ano, di ba Asia yun? At yung katabi niya, sugar boy niya, right? He's living off a woman. He's really dishonoring US men. Kailangan kong kumuha ng pagkakataon para turuan siya ng leksyon kapag kaya ko na. Maraming tao ang nanunuya kay Lito. Sinulyapan ni Asia si Lito at humihingi ng paumanhin, ikinalulungkot ko talaga, na naging dahilan upang hindi ka maintindihan ng marami. Nagkibit balikat lang si Lito, I don't mind. Sa walang pakialam na reaksyon ni Lito, nagsimulang magtsismisan muli ang mga tao, tingnan mo siya, pinapagalitan siya ng napakaraming tao ngunit hindi man lang nagre-react. Siguradong makapal ang balat niya. Talagang hindi ito ang kanyang unang pagkakataon na maging sugar baby. Si Asia, na hindi na nakayanan pa ang pandinig, ay malamig na sinabi, nagkaroon na ba kayong lahat? Hindi. Maya-maya lang, may boses na sumaway sa kanila. Si Madam Yin iyon. Lumapit siya na puno ng galit ang mukha at diretsyong sinampal si Asia, ikaw na walang kabuluhan na bata, ang lakas ng loob mong gumawa ng mga kaiyahiyang bagay, kung isa sa alang-alang ang mga mapagkukunan na ginugol namin, ang pamilya Yin, para sa iyo. Hinawakan ni Asia ang kanyang nakakatusok na mukha, malamig na tumawa, ang pamilya Yin ay hindi kailanman nagbayad para sa pagpapalaki sa akin. Ang aking mga magulang ang nag-aalaga sa akin. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko nais na magkaroon ng anumang bagay sa pamilya Yin. Ikaw. Ikaw ang papatay sa akin. Paano ko ito ipapaliwanag kay Master Xiao? Sisirain mo ang pamilya natin. Hinawakan ni Madam Yin ang kanyang dibdib, humihingal, na para bang hihimatayin siya anumang oras. Mabilis na sumugod sina Fuller at Lan para alalayan siya. Itinuro ni Lan si Asia, pinagalitan, ikaw immoral na asong babae, sinusubukan mong patayin ang iyong lola. Si Asia ay tumatawa sa galit. Kakarelasyon lang niya. Paano siya naging unethical? Nanghihinayang sinabi ni Fuller, pinalaki ka ng aming pamilya, hindi mo ba napagtatanto na ang lalaking pakakasalan mo ay isang walang pera? Nanindigan din si Sally, na nagdagdag ng panggatong sa apoy, Mr. Argel, mas mabuting tandaan mo ang ating taya. Nangako kang lutisin ang 500 milyon na isyo ng kapital para sa pamilyang Yin. Nauubos ang oras. Kung mabibigo ka, hihi. Magtiwala ka, malapit nang malutas ang usaping ito. Kalmadong sinabi ni Lito, saka hinawakan ang kamay ni Asia, let's go. Ito ang nagbigay kay Asia ng panimula. 2 araw na lang, at nakahanap na siya ng paraan para masakop ang 500 milyon. Parang nagyayabang iyon. Hindi lang siya, ngunit lahat ng iba ay sumang-ayon, iniisip na nagsisinungaling lang si Lito para mapanatili ang kanyang dignidad. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na mag-asawa ang namamasyal, nakasuot ng makintab at marangyang kasuotan.
Nang makita ang pamilya Yin, agad silang lumapit, na may panunuya sa kanilang tono, well, hindi ba ito ang matandang babae na si Yin? Congratulations, nabalitaan kong nakahanap si Asia ng kasintahan, kahit isang outlander na nagtatrabaho bilang isang salesman sa kanyang kumpanya. Pagkatapos ng kanilang mga salita, ang nasa katanghaliang gulang na mag-asawa ay humagalpak sa tawa. Ang bawat miyembro ng pamilya Yin ay tumahimik, lalo na ang matandang babae na si Yin. Ang kanyang mukha ay isang kahangahangang lilam ng galit ngunit wala siyang mga salita upang gantihan. Ang dalawa ang sinumpaang kaaway ng pamilya Yin, ang patriarch ng pamilyang He, si Gali He, at ang kanyang asawa. Ang dalawang pamilya ay nagkaroon ng alitan sa negosyo at nagpapakasawa sa pagtatalo sa tuwing sila ay nagkukross ng landas. Noong maunlad ang pamilya Yin, madalas nilang ipagmamalaki ang kanilang tagumpay sa harap ng pamilyang He, na naging dahilan upang magtanim ng sama ng loob kay Gali He. Ngayon na ang pamilya Yin ay nahaharap sa isang krisis, sa bingit ng pagkabangkarote, natural na nakuha ni Gali ang pagkakataong manlilibak. Ang aming pamilya ay pumirma ng isang bagong proyekto kahapon, na nagbubunga ng isang magandang kita. Ang asawa ni Gali, si Winnie ay nagyabang. Then, covering her mouth with a faint apology, she continues, "Oops, I apologize. How could I forget that UAN, a feminine ordinal indicator, is suppressed by Mr. Xiao and no one wants to collaborate with you, hahaha." Napukaw ng galit ang mga puso ng pamilya Yin, ngunit hindi nila nagawang pabulaanan. Ang kanilang galit ay nalipat kay Asia, sinisisi siya sa kanilang kalagayan. Ang matandang Yin lady ay hindi tapat na tumugon, "Moalang-galang na po, ngunit magsisimula na ang kaganapan." Anong event? How dull. We're here to attend the rooftop auction. Habang nagsasalita siya, inilabas ni Winnie ang isang napakaganda at gininto ang imbitasyon. Nang makita ang imbitasyong ito, lahat ng miyembro ng pamilya Yin ay nagpakita ng naiinggit na tingin. Ang auction na ito ay ginaganap taon-taon sa lungsod ng Jiang at ang mga pamilya lamang na may partikular na antas ng mga ari-arian ang karapat-dapat na lumahok. Ngayon, sa wakas ay naabot na ng pamilyang Yin ang pagiging kwalipikado, sa pag-aakalang makakadalo na sila sa auction. Gayunpaman, sila ay pinigilan ni Xiao, at hindi nakatanggap ng anumang imbitasyon. Ang matandang Madam Yin ay naghintay sa kalahati ng kanyang buhay para sa isang imbitasyon, para lang mauwi ang lahat sa usok, na halos magdulot sa kanya ng pag-ubo ng dugo. Sa ilalim ng naiinggit na titig ng karamihan, sumakay ang mag-asawang He ng elevator patungo sa penthouse. Sinundan sila ng mga mata ni Asia, isang bakas ng inggit sa kanyang mga tingin, "Nabalitaan ko na ang hari ng auction ngayong gabi ay ang Vilya sa tuktok ng bundok." Binigyan siya ni Lito ng panandaliang sulyap, pagkatapos ay ipinulupot ang braso nito sa kanyang baywang at nagsimulang maglakad patungo sa elevator. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Asia. "Sa auction." Ngunit ang auction na iyon ay ang pinakamataas na pamantayan sa Jiang City. "Hindi tayo kwalipikado," walang magawang nagsalita si Asia. "Kung sasabihin kong qualified tayo." Dinala siya ni Lito sa elevator nang hindi nagsasalita. Nalilito sa kanyang biglaang paninindigan, naisip ni Asia kung naglalagay ba siya ng isang palabas sa harap ng pamilya Yin. Haha, ang tanggang iyon ay nagbabalak na mag-auction. Kapag nakalusot siya sa pintuan ng auction, puputulin ko ang ulo ko at gagawin kong upuan sa kanya. Tumawa ng malakas si Sally. Sa tabi niya, malamig na tumawa si Mandy, ano ang kwalipikado sa kanya, isang country bumpkin from out of town. Tiyak na gumagawa siya ng isang palabas para sa atin. Bakit hindi natin sundan at ilantad ang kanyang kasinungalingan sa kanyang mukha? Tingnan natin kung paano niya hinahawakan ang kahihiyan. Nang marinig ito, natuwa ang mga miyembro ng pamilya Yin at agad na sumunod.